Ano po yung importansya ng leaders making leaders? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Consuelo Manansala, Arnold Castillo, and Sister Eva Rodriguez. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. So kahapon po pinag-usapan natin si Queen Atalia or Atalaya. So ayan po siya, no? Asawa po siya ni Jehoram, anak niya po si Ahaziah. Nung namatay si Ahaziah, si Atalaya pinagpapatay niya yung mga anak ni Ahaziah na mga apo niya na, no? Para siya yung maging queen. And eventually, si Atalaya po pinalitan ni Joash. So ito po yung istorya, no? Ang pag-uusapan po natin ay patungkol po kay Joash. Sabi po rito sa 2 Kings chapter 11, ito pong si Atalaya, pinagpapatay niya yung mga anak ni Ahaziah. Pero sabi po rito, basahin ko na lang po yung verse 2. But Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah, took Joash the son of Ahaziah and stole him away from among the king's sons who were being put to death. So yung tita niya, tita ni Joash, no, itinago siya. And sabi dito, and she put him and his nurse in a bedroom. Thus they hid him from Athaliah so that he was not put to death. And he remained with her 6 years, hidden in the house of the Lord, while Athaliah reigned over the land. So si Athaliah po naghahasik ng lagim. Kasi isipin niyo po, galing po siya sa Northern Kingdom, anak po siya ni Ahab, pumasok doon sa Southern Kingdom kasi nga asawa siya ni Jehoram, to siya yung nag-reynahan doon at pinagpapatay niya yung mga kings, yung mga susunod na mga potential kings doon sa Southern Kingdom. Tas naghasik siya ng lagim kasi iba yung religion niya, no? Nananampalataya siya sa mga Diyos-Diyosa ng Northern Kingdom, at yung Northern Kingdom naman ay nananampalataya sa mga Diyos-Diyosa ng mga karatig bayan. So si Atalaya, siyempre pinersecute niya yung mga priest, pinersecute niya yung basta hindi niya kapanalig, no? At etong si Atalaya ngayon, siyempre siya yung nasa kapangyarihan. Akala niya hindi matatapos 'yon, no, yung kanyang power. Hindi niya alam merong nakatago. At yung nakatago po na 'yon, si Joash. Tinago po siya sa templo. But in the 7th year, Jehoiada, si Jehoiada po, yan po yung asawa ni Jehosheba, no? Ito po si Jehoiada yung nagpalaki kay Joash. But in the 7th year, Jehoiada sent and brought the captains of the Karites and of the guards and had them come to him in the house of the Lord. So si Jehoiada, nung 7 years old na si Joash, miniting niya na lahat ng mga maimpluwensyang mga tao na gusto ring magrebelde kay Atalaya. Yung mga captain of the guards, tapos yung mga kasundaluhan, mga priest. Kasi during this time, itatanghal nila na si Joash ang bagong hari. Ito po ay revolution o rebellion sa current administration. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Unang-una po, Joash was preserved from Satan's attempt to destroy the lineage of Jesus. Si Joash po, pag binasa niyong maigi yung account, no, he was preserved from Satan's attack or from Athaliah's attack. Kasi tandaan po natin, laging may spiritual battle. Pag may nakikita tayong change of administration, kingdoms come and go, nakikita natin yung mga kings, nag-aaway-away, nag-uubos ang lahi. Merong Diyos na involved doon. And God is achieving His purpose, either to bless or to bring about His judgment. Maaring magpala or humatol sa kasalanan ng mga tao or mga hari. So si Joash po, he was preserved. At yung power behind Atalaya is Satan himself. Ano yung goal ni Satan? Putulin yung lahi ng Messiah, ni Jesus Christ.
So Joash was preserved from Satan's attempt to destroy the lineage of Jesus. Pinag-usapan din natin kahapon sa Dive Deeper, no? Kung ano yung ginawa ni Atalaya, yun din yung ginawa ni Herodes para putulin yung lahi. Kumbaga si Atalaya putulin yung lahi ni Jesus, si Herod naman patayin si Jesus, no? Yung true king. Now, sabi po rito sa account na ito, ang ganda kasi ng istorya na 'to, 'no. Talagang kung movie siya, ano 'to, yung makabagbag damdamin na thriller na full of action, no. Yung talagang gripping 'pag kung movie siya papanoorin mo siya, 'no, kasi hindi mo alam kung magtatagumpay yung proclamation ng paghahari niya kasi andun si Atalaya, eh. So, merong mga pipigil dun sa proclamation, eh. At, ang maganda po nito nagtagumpay yung pagkakaproklama ng pagiging hari niya at si Atalaya po ay, when you read the account makikita niyo po, 'no, siya ay pinatay at, yung judgment ng Diyos ay naranasan ni Atalaya. Now ito pong si Joash ay pinalaki ni Jehoiada. Kaya po sabi rito, "In the 7th year of Jehoash or Joash began to reign, and he reigned 40 years in Jerusalem. His mother's name was Zibiah of Beersheba, and Jehoash did what was right in the eyes of the Lord all his days, because Jehoiada the priest instructed him." So itong si Joash, may gabay ng isang priest, si Jehoiada. Kaya habang nabubuhay si Jehoiada, itong si Joash ay patuloy na sumusunod sa Diyos ayon sa prinsipyo ng Diyos. Kaya nga ang dami niyang ginawang mga mabubuting bagay, kabilang na po dito yung pagre-repair ng temple, pagre-restore ng totoong pagsamba kay Yahweh na pinigilan dati ni Atalaya. So ito po yung pangalawa nating katuruan. Joash walked with God during the days of Jehoiada the priest. Kaya napakahalaga po ng teacher, ng mentor, ng leaders na mga nagli-lead sa atin. No, ipagpasalamat niyo sa Diyos kung merong nagli-lead sa inyo, meron kang mentor, pastor, teacher, discipler, galing yan sa Panginoon, no? Ipagpasalamat mo sila, pag-pray mo sila palagi, pagpasalamat mo sila sa Panginoon, and i-bless mo na rin sila, no? Sa maraming kaparaanan. Now, ito yung problema kay Joash. Si Joash po kasi, nung namatay si Jehoiada, ay tumalikod na rin sa Panginoon. Sabi po rito, "Now after the death of Jehoiada, the princess of Judah, or prince of Judah, came and paid homage to the king. Then the king listened to them." Si Joash nagkaroon ng mga bagong tropa. Hindi na siya wala na si Jehoiada, eh. Sino papakinggan niya? Pinapakinggan niya na yung mga prinsipe ng Judah. And then sabi rito, "Then the king listened to them, and they abandoned the house of the Lord, the God of their fathers, and served the Asherim and the idols, and wrath came upon Judah and Jerusalem for this guilt of theirs." Si Joash po, yung kumbaga kalahati, half-half, no? Half sumusunod sa Panginoon, kalahati hindi. At sabi po rito sa Tagalog, naglingkod sila sa mga sagradong poste at sa mga Diyos-Diyosan, at ang puot ay dumating sa Huda at Jerusalem dahil sa pagkakasala nilang ito. Dito po pumapasok yung kahalagahan ng leaders making leaders. Tingin ko ito yung failure ni Jehoiada. Si Joash, habang nasa pudar niya, no, trinitrain niya, mabuti, no? Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nung nawala na si Jehoiada, yung leader na trinitrain niya, hindi naman talaga naging leader. Hindi naman talaga natuto. Hindi naman talaga, sold out dun sa Panginoon niya. Kaya po ito si Joash eventually ay dumadas din ng paghatol ng Panginoon. So Joash did not remain faithful to God after the death of Jehoiada. And actually, yung anak ni Jehoiada, si Zechariah, nirebuke pa si Joash. Alam niyo anong ginawa ni King Joash? Pinatay niya. Tindi, no? Ganun sumama si Joash. Pinatay niya yung anak ni Jehoiada. Hindi man lang niya inalala yung kabutihan ni Jehoiada.
pinagbabato nila si Zechariah, yung prophet ng Diyos na anak ni Jehoiada. Now, ito po yung ilan sa mga applications natin ngayong araw. Number 1 po, do not borrow, quote-unquote, borrow your faith and strength from spiritual leaders. Yung mga spiritual leaders binigay sa atin sila ng Panginoon to teach us, to train us, pero hindi tayo nanghihiram lang sa kanila, no? We have to learn how to stand on our own feet. We have to learn to depend on the Holy Spirit, hindi dumepende sa mga spiritual leaders lang. Or, may mga stories kasi na yung spiritual leader namatay or umalis, lumipat ng church, or nawala yung discipler, yung mga dinidisciple nagkakandawalaan na rin. No? Maraming mga ganun. Nakakalungkot lang isipin kasi masyado silang dependent doon sa mga spiritual leaders nila. Kaya mga kapatid, huwag tayong dumepende sa kanila. We need to stand on our feet. We need to depend on the Holy Spirit. At kahit mawala man yung mga spiritual leaders natin, tayo ay matututong tumayo sa ating mga sariling mga paa. And number 2, grow and stand on your own feet while remaining fully dependent on the Spirit. Ito po yung pinupuntos natin, no? Lagi tayong nakadepende sa Diyos. Lagi tayong nakatingin kay Kristo. Lagi tayong nakatingin sa Diyos at dumedepende sa banal na Espiritu. Bakit po? Kasi time will come, yung mga spiritual leaders natin, pwede silang mag-fall. Pwede tayong ma-stumble at di na magtuloy sa pananampalataya. Yung mga spiritual leaders natin, hindi naman sila mga anghel, no? Or hindi naman sila yung perfect na hindi magkakasala or laging nandyan. Pwedeng mawala sila someday. Kaya po napakalaga na tayo ay nag-grow sa ating pananampalataya, natututo tayong tumayo sa sarili nating mga paa na fully dependent, hindi po sa mga leaders natin, kundi sa ating Diyos, sa banal na Espiritu. And pangatlo po, ito po yung, I think, pinakamahalaga, lalo na sa mga leaders, no? Lead others by raising up leaders who can also lead others. Make leaders who will make leaders. Si Jehoiada po, nag-train siya ng isang leader, si Joash. Kaso si Joash, hindi siya naging leader ng mga leaders. King siya eh. He's supposed to lead people to God. Pero ang nangyari, siya pa yung nilid ng ibang tao patungo sa kasamaan at sa idolatry. So I think that's a failure on the part of Jehoiada. Tayo po mga spiritual leaders, no? We make leaders who will make leaders. Para pag nawala na tayo, yung leader na na-train natin, maglilid pa rin ng iba. Magpapatuloy. At wag nating hayaan na maging dependent sila sa atin. Sa halip, lalo na mga parents, no? Applicable po ito sa lahat ng uri ng leadership, hindi lang sa church, kundi sa mga parents din. Basta leader ka, applicable sa ito. You have to lead others by training them to become leaders of other people who will lead others. Parang 2 Timothy chapter 2 verse 2 po yan eh. Yung principle ni Apostol Pablo na sabi niya kay Timothy, ituro mo yung mga bagay na natutunan mo sa akin na sa mga taong makapagturo din ng iba to the 4th generation. So, ganun din po sa atin mga kapatid, no? Lead others by raising up leaders who can also lead others. Para po pag nawala tayo, masaya tayong papanaw. Masaya tayong, pupunta sa presensya ng Panginoon na alam natin yung mga anak natin o yung mga taong nililid natin ay magpapatuloy sa Panginoon. Para po sa ating discussion, why must we grow spiritually instead of remaining dependent on our mentors and teachers? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin si Atalaya, si Joash, at si Jesus. May mga ilang puntos lang po tayo na bibigyan ng diin. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for the spiritual leaders, mentors, and teachers you have placed in our lives. Yet remind us that our faith must ultimately rest in you alone. Teach us to stand firmly upon your word and depend fully
on the power of the Holy Spirit. Guard us from shallow and borrowed convictions that fade when human guidance disappears. Help us grow into mature followers of Christ who remain faithful in every season. Give us wisdom not only to follow, but also to lead others toward you. May we raise leaders who love you deeply, walk humbly, and boldly advance your kingdom for your glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At magkita-kita po tayo bukas uli. At huwag po natin kalimutang ibahagi yung mga devotions natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.